Hi guys! So for today's video, i-explain ko sa inyo kung paano ko nakuha yung mag-aama ko ng sobrang bilis. Ano yung mga papers na pin-repair namin, kung magkano yung expenses, and paano yung step by step na ginawa namin para ma-approve sila in just 25 days. So sa mga interesado, keep on watching! So, naka-break po ko ngayon. Walang tao. Hindi pala walang tao. Pailan-ilan lang yung tao. Hindi katulad kagabi. Gawa tayo ng vlog kasi wala akong ma-i-post. At saka, busy kami mag-prepare pala ng doon sa birthday ng anak ko. Kaya hindi ako nakapag-vlog. I-explain. Wala akong nanonood. So, there. So, una, may kodigo ulit ako. Kaya tumitingin ako dito sa banda dito. So, gumawa kami ng itinerary. Ako lang pala. Kasi ako yung nag-asikaso lahat ng application ng mag-aama ko. So, una is gumawa ako ng itinerary ng lahat-lahat para organize. At saka para wala akong makalimutan. So, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kung hindi mo to gagawin, Diyos ko Lord. Stress na stress ka sa application mo. Kasi ang dami mong papers na kailangan i-prepare, kailangan marami kang mga dapat gawin, marami kang mga lugar na kailangan mong puntahan. So, yun. Dapat, kahit sa my notes lang sa cellphone, magmuha ka ng itinerary. Ano ba yan? Daldal niya makasubo. So, ayun. So, dahil si Habi nga ay nasa Kuwait nung nag-a-apply kami, lagay ko na nga lang dito para hindi ko makalimutan magbasahin ko. So, una kong ginawa is nag-book ako ng flight ni Habi papunta ng Pinas. Since doon mabilis yung application. Unlike sa Kuwait na abutin ka ng years bago ma-approve yung application mo tulad na nangyari sa akin. So, nung nag-apply ako kay AJ, ina-advise din ni AJ na lahat ng applicant is magbakasyon sa Pilipinas para doon i-lodge yung application. Yun naintindi ng aking tagyawan. Sakit. So, yun, ina-advise nila yung mga applicant nila na pumunta ng Pinas for vacation lang. Para dun lang i-lodge yung application. So, after your vacation, kailangan bumalik ng Kuwait para dun lumipad papuntang Canada. Kasi kung sa Pinas ka manggagaling, maraming mga papers na hihingin ng immigration. Alam nyo na. So, unlike sa Kuwait, kung dun ka manggagaling, since nasa Kuwait kami, kung doon kami manggagaling papuntang Canada, ang hihingin lang sa amin ay visa and then passport and then ticket. So, yun. So, after ko mag-book ng ticket ni Habi papuntang Pinas, NBI naman niya yung binook ko kasi kailangan ng NBI yun. So, binook ko yung NBI niya and then, next kong binook is yung medical nilang mag-aama. So, hindi pa nalalad yung application nila, nag-book na ako ng medical. So, yun yung tinatawag na upfront medical. Para mabilis yung application. Hindi na namin hinintay na mag-request ang IRCC ng medical ng mag-aama ko. Pinag-medical ko muna sila bago kami mag-lodge ng application. So, sa IOM kami pala nag-book ng medical kasi pwede naman sa St. Luke's. Yun lang, marami kaming nadidinig na medyo may higpit to sa St. Luke's. Like dun sa kaibigan ko na binok dun yung anak niya or siya yata yung may extrang ear pierce. Nagbayad sila ng extrang 3,000 para sa test. Kasi nga nakitaan sila ng extrang butas ng tenga. So ayun. Ay imbes na magbayad ka pa ng extrang 3K, hindi dun ka na lang sa IOM. Kasi si Habi meron siyang butas sa tenga. Hindi naman siya pinag-test ng kung ano-ano. Hindi siya hininga ng extrang 3K for the test. So, yun. So, sa IOM kami nag-book. So, Feb 17, umalis si Habi ng Kuwait papuntang Pinas. Feb 18, siya sa Pinas nagland. So, Feb 19 namin is birthday nung bunso namin. Kaya, Feb 20 ko lahat, binook lahat ng kung anik-anik na kailangan niyang gawin sa Pilipinas. So,
Feb 17 pa lang, habang nasa flight si hubby, sinend ko na rin sa messenger namin, sa group messenger namin ng family ko, yung itinerary niya, para in case man makalimutan ni hubby, edi yung nanay, tatay ko, or sino may mga kapatid ko, at least ma-remind siya na, oh kuya, ganyan, ganyan, punta ka sa ganito. So, ganan. And then, so Feb 20 na, since nakalista nga sa akin lahat ng mga gagawin ni hubby, nasa phone ko rin, nasa my notes ko, tapos nasa messenger nga sa kapatid ko, ay sa family namin. Niremind ko na lang siya ng mga gagawin niya nung Feb 20. So, nung umaga ng Feb 20, pumunta siya ng Pag-ibig. So, sa amin, sa Quezon, kailangan mo pang mag-travel papunta ng Lucena para makuha mo yung mga government papers mo. So, nandun sa Lucena Grand Terminal, lahat, SSS, Pag-ibig, ano pa ba pinuntahan niya, NBI. So, nandun. So, nung umaga, pumunta siya sa Pag-ibig. Pag-ibig. Pinag-request ko siya ng MP2. Yun yung Modified Pag-ibig to savings namin. Kailangan namin yun kasi nga, para sa proof of funds ba. Although, hindi naman daw kailangan kasi nga, nandito ako, tapos may trabaho ako, mapapakita naman yung work permit ko. Pero, para safe na rin. Safe na rin at saka mabilis. Saka wala nang tanong-tanong. Para pagbukas ni immigration officer ng iyong application, nandun na lahat. Wala na siyang tatanungin. Approve or deny na lang yung gagawin niyang decision, ganun. Kaysa mag-intay ka pa na, kailangan na ganito, kulang ka ng ganito. Tumatagal yung application. So, ayun. So, pinag-request ko siya ng pinag-request ko si hubby ng printout ng aming savings sa Pag-ibig. And then, after nun, pumunta naman siya ng SSS. Kasi, kailangan naman ng yung printout natin dyan sa SSS sa contributions natin. Pag nagtatrabaho ka. Yun, kasi, ginamit din yun ng AJ para yata sa proof of fund ko. Hindi ko alam kung bakit nila hiningi. Pero, yun, nanghingi rin sila ng printout ng SSS ko. So, pinag-print ko din si hubby. And then, after nun, 12 noon, since binook ko na nga siya ng NBI nung nasa Kuwait pa lang siya. 12 noon, pumunta siya ng NBI. Sabi niya, sobrang bilis. Pagka-picture sa kanya, mga ilang oras lang, nasa kanya na yung NBI niya. So, hindi na siya pinabalik-balik. Mas maganda mag-appointment. So, mag-appointment na lang kayo. And then, sorry, dumighay ako. Ayun na, hindi na ako makakain. Ano ba yan? Then, pumunta siya sa LTO para mag-request naman ng driving history. So, yun, dumating ako dito sa Canada ng wala akong driving history kasi hindi naman ako nagda-drive. Kahit sa Pilipinas hindi ako nagda-drive. So, nung pagdating ko dito ng December, March 1, nag-exam ako. So, ang license na nakuha ko is, after mong pumasa, bibigyan ko nila ng license. So, yung license ko is learners pa lang. Meaning, parang student yata sa atin ang equivalent nun kasi pwede na akong mag-drive. Pero, may kasama akong class 5 license. Class 5 license. And, plus 1 passenger. So, since tatlo yung anak ko, isa lang ang maiisakay ko kasama si hubby kasi class 5 yung license niya. Yun. And then, so, ayun, pumunta siya ng LTO. Sinabi ko sa kanya na mag-request siya ng driving history niya. Kasi nga, para pagdating niya dito, at least hindi na learners or hindi na class N lang yung license niya. Diretsong class 5 na. So, since nasa isang place nga, lakad-lakad lang siya, yun nga lang, yung LTO pala sa Lucena is hindi nagpa-process ng mga ganong request. So, sinabihan siya na pumunta ng main office LTO. So, kailangan niya pumunta ng Maynila para doon humingi ng driving history. So, there, after nila sa Grand Terminal, pinapunta ko naman si hubby sa DFA. Actually, sa PSA yun, pero magkalapit lang sila. So, pinag-request ko naman siya ng Senomar namin ni ex, yung tatay ng panganay ko. Kasi, kailangan naman yun sa travel history dun sa unang video ko na in-upload. So, yun. Ano pa ba? So, aside sa Senomar, pinakuha ko rin siya ng mga
birth certificate ng mga bata kasi para at least may extra copy kami. Sorry, susubok, nagugutom na ako. So, ayun. So, Feb 20, nasikaso niya na lahat yon. And then, Feb 21, pinaluwas ko naman sila ng Maynila kasi nga, ang appointment na ibinigay sa akin ng IOM is Feb 22, pero 7:30 AM. Nasa probinsya kami. Ay, ako ba? Ano ba yan? Alamang ako. So, yun. Hindi, Feb 21, lumabas sila ng Maynila. Kasi kailangan, Feb 22 ng 7:30 AM, nasa IOM na sila. Malayo ang probinsya. Kaya, one day ahead, lumabas na sila. And then, Feb 22 naman, 7 AM pa lang, nandun na sila sa hospital, sa IOM. Sila daw yung kauna-unahan na nandun sa medical. Pero sabi ni Habi, nung matapos daw sila, tapos nung pauwi na, dami na daw tao. Parang pamilya din mga papunta rin ng Canada. So, punuan talaga. Kaya pala, nung nagbubook ako, hirap na hirap ako mag-book. Parang 3 days ako nag-try mag-book. Sabi ko, ba't ganun? 3 months yung chinecheck ko na appointment. Lahat naka-grade out. As in, walang ano. So, kaya nag-email ako sa IOM na pauwi si Habi ng ganitong date. Baka pwedeng mag-appointment yung mag-aama ko kasi ganito, ganyan. May flight siya pabalik, ganyan. O, nag-reply naman agad. So, yun. Kaya ako nakukuha ng booking. Pero, dapat ang booking is online. Ay, wala nga. Lahat naka-grade out. So, in-email ko na lang sila. Buti na lang sumagot. So, ayun. Bago pa lang sila lumawas ng Maynila, naka-print na lahat ng mga papers na kailangan nila. Mga original copy at saka mga photocopies. Kasi, nung Feb 22, dalawa yung pinupuntahan ko sa Habi ko. Isang medical. So, pagkitas nila ng medical, sa travel clearance naman. So, ang ginawa ko is, sinend ko sa kapatid kong teacher para magaling din sa paperworks. Isinend ko sa kanya yung mga papers, tapos sinabihan ko na i-separate yung folder. So, isang medical, isang travel clearance. Para, pag nandun na, alam mo yung hindi kayo hugot ng mga papel, hindi nyo alam kung nasaan. Tapos, lalo na may kasamang bata. Ayun na nga, naantala at may dumating na customer store. Charot. Baka mapanood ng amo ko to si San. Pahin ako dito. Ano ba yun? Nasa lang ako? So, ayun. Sa hiwalay na folder, yung medical nila, medical papers, at saka travel clearance. Kasi para hindi na sila dukot ng dukot. Lalo nga, yun nga, pag may batang kasama kasi mahirap. Lalo na yung batang kasama ng Habi ko ay may 3 years old. Ubod ng kulit. So, i-explain naman din nung mag-i-email sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan dalhin sa medical. At saka, yun nga, cash payment lang pala. Yung dadalhin nyo sa medical. Hindi sila tumatanggap ng kahit anong modes of payment. Puro cash lang. Explain ko na sa separate video yung mga papers na kailangan. Si hahaba. And then, so, Feb 23, so, yun na nga, Feb 22, nag-medical sila. Nung once na matapos, may binigay na maliit na paper kay Habi. And then, sinabihan siya na, sila na lang daw ang magsasend sa IRCC. So, ayun, umuwi na si Habi. Hindi pala umuwi. Dumiretso sila ng DSWD para kunan ng travel clearance yung panganay ko. Since hindi niya nga anak ko kay ex, and minor pa, 15 years old pa lang. So, pagpunta naman nila doon, yun yung ina-explain ko sa video ko nung nakaraan na hindi sila nakakuha ng travel clearance kasi dala nila yung papers kompleto. Sinabihan naman sila na okay yung mga papers. May kulang lang na isa, yung visa ng anak ko. Yun, yung visa ng anak ko. Proof lang na pupunta talaga siya ng Canada. Eh, ako masyadong kuntita, excited ba? Sinabihan ko na, nakakuha naman na yung travel clearance, baka hindi yan agad i-release. O, yun. So, sinabihan si Habi na, once na dumating na yung visa ng bata, kahit hindi na isama yung panganay ko doon, yung Habi ko na lang ang dalhin. Tsaka dalhin yung mga papers na dinala niya kasi sinainan naman nila kung anong date siya nagpunta.
So, ayun. And then, Feb 23, doon naman pumunta si Habi. Since nasa Manila na nga sila, pumunta naman si Habi sa LTO para kunin yung driving history niya. So, pagkatapos nyo kunin yung driving history niya, nag-renew na rin siya ng license kasi nga, expired na yung license niya. And then, ayun, sabi sa kanya pala nung nag-apply siya ng driving history, bumalik na lang siya ng ibang araw. Nakiusap na lang si Habi na baka pwedeng intayin kasi nga sa Quezon pa siya nakatira, tapos sa Manila yung office ng LTO. Tumayag naman. Binigyan naman agad siya ng driving history niya. May bayad din pala yun. And then na yun, so Feb 28 na nila yung application ng mag-aama ko ni Ate Rina. Same day naman lumabas din yung biometric letter request nila ng panganay ko. Kaya nga pala sila lang dalawa ang may biometric kasi ang biometric is for ages 14 to 79 years old lang. So yung dalawang bata ko, dalawang anak ko ay hindi na kailangan ng biometric. So yung hubby ko lang at saka yung panganay ko ang kailangan mag-book ng biometric. So nag-book agad ako noon kasi kailangan ding umuwi ni anak ni Miguel papunta ng probinsya ulit at nag-aaral pa siya noon time na yun. So hindi na pala namin binayaran yung biometric nung nag-book ako kasi binayaran na namin yun dun sa consultant nung nag-ayos ng papers ng mag-aama ko. And then after nila mag-biometric, ayun, waiting game na lang. Yun ang pinakamahirap din kasi araw-araw ka mag-check ng email, mag-check ng updates kung merong update sa IRCC, minuto, hindi araw-araw. Antay ka ng antay kung kailan i-approve or i-deny ni immigration officer yung application mo. So pakahirap. Ang tala na naman ni customer. Ang ganda ni ate. Ang ganda ni ate customer. Wala pang makeup yun. Samantalang ang beshi nyo fully made up na. Pinalitadahan na mukha. Hindi pa rin alam kung ano itsura. Si ate walang makeup. Ang ganda. Kakainis. So saan nga ba tayo? So nakalimutan ko na. Ayun. So February 28 nila dyang application ng mag-aama ko. And then, March 24, a day bago ako mag-birthday, naka-receive ako ng email sa, update sa GC Key. So, nakita ko yung email sa Gmail ko. Habang ka-video call ko si Habi, nag-pop up yung notification na may email ako. So, kinabahan ako. May kinakabahan ako. So, kinabahan ako nun. Kaya, share screen ko yung phone ko kay Habi since naka-video call ako. Tapos yun, nung pag-open ko, na-approve na unang-una si Tantan, yun, yung pangalawang lalaki na anak ko. And then, sumunod si Macy, yung bunso ko. And then, sumunod si Miguel, yung panganay ko. So, yung interval ng approval ng application nila is 1 minute lang. 1 minute, 1 minute lang. Kaya sabi ko, ay, salamat. Tapos, and then yun, since madrama yung beshi nyo, hindi iyak ako nang iyak habang binabasa ko. Habang binabasa ko yung approval, umiiyak ako. Tapos kausap ko si Habi. Ayun kamo, yung sa kanya, yung application niya, sobrang tagal. Refresh kami ng refresh, walang pumapasok. Kaya parang kinakabahan siya. Lalo na siya kasi syempre application niya yun So ko kinakabahan din ako. Ano kaya nangyari? Ba't kaya ganun? Wala yung sa Habi ko. And then, after 30 minutes, ayun, lumabas na approve na rin siya. So, passport request letter yung na-approve, na-receive namin nun. Kaya nakakatuwa. Gandang birthday gift. So yun, nakakaiyak lang din. Sobrang iyak na iyak talaga ako. Kasi kung anong tagal nang inabot ng application ko, nagkanda malas-malas yung application ko, yun naman sobrang bilis sa kanila. So parang bawi lang ni Lord sa akin. Okay lang na matagal application ko. At least yung sa mag-aama ko, sobrang bilis naman. Wala pang 1 month. So there, yun na nga, nung na-receive namin ng letter na March 24 yung passport request, since yung vacation ni Habi is Feb 17 to March 19, pinapili ko siya kung ang gusto niya is dadalhin yung passport ng mga bata para dalhin sa BFS Kuwait patatakan ng visa,
or babalik siya ng Kuwait para mag-render ng resignation, and then babalik siya ng Pinas, tapos ayusin yung gamit namin sa Kuwait, or babalik siya ng, and then pagdating sa Pinas, tsaka lang uli nila papatatakan yung visa. Sabi niya, dalhin na lang daw niya para at least habang nagre-render siya, may tatak na yung visa nila. So, ganun, dinala niya yung passport ng mga anak ko pabalik ng Kuwait kasi tapos na yung vacation niya. Tapos sa BFS Kuwait na lang niya dinala para matatakan naman ng visa sa Dubai. Ayun nga lang, isa sa mga wrong move namin kasi nung mga panahon na yun may holiday pala sa Middle East. So, natagalan yung pag-stamp ng visa ng mga anak mo. Nila palang lahat. Kasi nung bumalik siya ng Kuwait ng March 19, April 27, March 30, nag-resign na siya. Mga ilang araw lang ng April na pumasok siya ng trabaho kasi parang holiday talaga. So busy, hindi siya mapayagan. At siguro mga April 5 yata siya nag-last day, hindi ko na matandaan. So April 27 naman yung binuko sa kanya ng flight ticket pabalik uli ng Pinas para dun sila manggaling, sunduin niya yung mga anak mo. Halos 1 month inabot nung passport stamping, visa stamping nilang mag-aama. Kaya parang worried na worried kami, stress na stress din kami. Ayun na lang, pray lang talaga. Sobrang prayers. Kulitin si Lord sa mga ganyang bagay-bagay. Kung kailan man nag-vlog, tsaka dumami yung customer. So, ayun. So, siguro nakulitan din si Lord, kaya in-approve na lang niya yung application namin. Kasi, excited ako makita yung mga anak ko. So, syempre si Habi na rin. So, there. Ano pa ba? Wala na, yun lang. So, March 30 pala nag-resign si Habi sa Kuwait. Tapos yun nga, nag-render lang siya ng ilang araw sa Kuwait ng mga April. And then, April 27, yung binok ko sa kanyang flight pa uwi ng Pinas para masundo yung mga bata. Kasi ang binok ko naman na flight nun is May 11. So, May 11 nag-flight dito papunta yung mag-ama ko. So, ayun, yun yung mga steps na ginawa namin, preparations na ginawa namin para sa applications nila. So, ngayon is yung expenses naman. So, ayan na, sa pinaka-exciting part na tayo. Magkano yung nagastos? So, first, yung application muna. Yung IRCC fees na binayaran namin for my hubby's open work permit is $255. And then, student permit is $150. So, dalawa yung estudyante ko. Si Miguel, yung panganay ko, tsaka yung pangalawa si Tantan. So, dalawang $150 Canadian dollars. So, total $300 Canadian dollars. And then, kay Macy, since masyado pa siyang bata, temporary resident visa yung sa kanya. Hindi pa siya pwedeng mag-student kasi 3 years old pa lang siya. So, $100 naman yung kanya. And then, sa biometrics, si Miguel at saka si Habi, tag $85. So, total is $825 sa government fees. Yun lang. And then, $500 naman kay Ate Rina. Kasi siya yung nag-asikaso ng papers namin. Sobrang mura lang. Compared sa iba na, Diyos ko Lord, para kang nag-apply ng PR. Sobrang mahal ng mga singil. So, kay Ate Rina is $500 lang. Kaya napamura na din kami. Pwede namang mag-DIY din. Since, mahilig naman akong mag-paperwork tsaka mag-kuting-ting. Pero, since nagtatrabaho nga ako tsaka bago pa ako nun. Kaya hindi mo rin matututukan yung application. Tsaka baka magkamali. Mas gasino na yung $500 sa atin. Kano ba yun? 20,000. So, yun. Binayad ko na lang. So, total ng binayad ko sa application nila is 1,325 Canadian dollars. That's government fees and processing fee ni Ate Rina. And then, sa Pinas naman, yun lang, kay Habi na 155 pesos doon sa NBI niya. And then, 500 pesos doon sa driving history niya kasi 100 pesos do per page. 5 pages yung sa kanya. And then, yung pinakamalaki doon is yung medical. 28,000 cash payment lang.
paano ba yung sinabi niya na ano? Basta 28,000 sila all in na. Hindi ko makita yung papers ko eh. 10,000 sa hubby ko, 10,000 kay Miguel, 5,000 kay Tantan kasi below 14 years old si Ethan. So 5,000 sa kanya, and then si Macy naman 0 to 14 yata is 3,000 lang. So bali lahat sila 28,000 binayad ko sa medical. So yun lang yung mga ginastos namin sa kanila. 4 na sila nun. Ang pinakamalaki palang ginastos ko is yung ticket nila. So yung ticket nila one way from Pinas to Canada, each is 2,000 Canadian dollars. So lahat sila 8,000 Canadian dollars yung ticket. Ang airways ay China Air yung binook ko. So there, tapos na tayo sa mga ginastos. Yun namang mga papers na kailangan mong i-prepare. So una, sa sponsor, which is ako, since ako yung nandito na sa Canada, ang pin-repair ko is yung LMIA, Labor Market Impact Assessment, and then job offer and job contract, and then yung work permit ko, 3 pay stubs, hindi 3 months, 3 lang, 3 pay stubs, so meaning 1.5 mong sahod, 1.5 month mong sahod. And next is yung confirmation of employment with compensation and number of working hours. Yan, hiningi ko lang yun sa company namin, then pinag-print nila ako. But yung LAMIA, yung job offer, yung work permit, yung pay stubs, meron naman ako niya. And then last is yung bank profile. So sa atin, bank statement. Sabi ni ate, hindi naman daw kailangan nga ng proof of fund. But then again, dahil may work permit kami, but then again, para safe lang ba, in case nahingan ni immigration officer, ni-write na lang namin. So yun, yung pumunta ako sa bank, tapos nanghingi ako ng bank statement. Tapos nagprint lang sila ng kung magkano yung laman ng ang bangko mo. Kasi sabi ni ate, at least 5,000. So yun, may 5,000 Canadian dollars yung bangko ko. So as per Ate Rina, ideally daw, since may mga bata kami, dapat may 2,000 Canadian dollars ka per kid. Eh since bago pa lang ako noon, December 11 ako dumating dito, and then Feb 28 ilalodge na yung application. Parang hindi naman daw kapanipaniwala na malaki yung pera mo sa bangko dito. So, sabi niya ate, at least 5,000 Canadian dollars meron ako sa bank para ma-present as proof of fund ko. So, yun, 5,000 yung nandun sa bangko ko. Next naman is mga papers ni husband. So, resume, CV dyan sa atin. Family information, mada-download naman yun sa IRCC. I-type mo lang yung family information IRCC, lalabas na yun sa internet. And then kung married kayo, marriage certificate. Kung hindi naman, Senomar, and then affidavit of testimonial. Yun yung ginawa namin dun sa kaibigan namin na common law partner lang. So gumawa kami ng testimonials na magkasama sila sa bahay, ganyan-ganyan, naging mag-boyfriend sila ng ganitong date, tas hanggang ngayon sila pa din. Tapos parang pina-red ribbon namin sa embassy sa Kuwait. So yun. And then birth certificate ni hubby, NBI, passport niya, photo, medical, and then yung proof of fund niya. So yung proof of fund ni hubby is screenshot ng video account namin. Hindi siya makakuha nun. Hindi siya makakuha sa bangko. So, ang ginamit na lang namin is screenshots ng mga video accounts. And then, yung SSS contribution niya. And then, yung MP2 savings namin na kinuha niya na print out sa pag-iwi. And then, sa mga kids naman, yung birth certificate, passport, photo nila, medical, at saka yung acceptance letter or letter of acceptance na kinuha ko dito sa school na papasukan nila. And then, yung pinaka-importante is yung letter of intent. Yun yung letter na ginawa ko, explaining kay immigration officer kung
bakit ko gustong papuntahin yung family ko dito. So, sa ganong letter, magdrama ka na lang. Mas maganda kung exaggerated ka. Para at least mahabag naman sa'yo ng onti si immigration officer. I-approve yung application mo. So, in my case, sinabi ko lang na 5 years old pa lang yung panganay ko nung nag-abroad ako. Hiwalay kami ni father niya. Tapos ako lang yung parang nag-support dun sa bata. And then 15 years old na siya. So, 10 years na yung nasayang ko. Tapos ngayon nga, may 2 na ako uli ngayong anak. So, 3 na. Tapos ayoko na lumaki ng malayo ng para katulad dun sa panganay ko. So, ayun. Mga pang MMK na sulat pa. So, para i-approve agad niya. Na feeling ko nakatulong din naman talaga yun sa application namin. Kasi wala pang 1 month approved na si application. So, there. Ngayon lang po. Pag may katanungan kayo ay mag-message na lang. Comment down below, char. Kala mo yun na naman. So, there you go. Yun lang po yung ginawa naming preparations sa pag-apply ng mag-aama ko. Thank God naman na-approve agad. So, ngayon, nandito na sila sa Canada. Dumating ako ng December 11. Tapos, nag-start na ako mag-process ng mga papers nila, mag-asikaso. And then, Feb 28, niladyo application nila. March 24 na approve. So, May 11, nag-land sila dito. Sinundo ko sila sa Vancouver Airport. So, there you go. Yun nga, kung may mga tanong, mag-message lang po. Lagi naman ako nagbabasa ng comments since unti pa lang naman. So, have a good day, guys. Thank you so much for watching. See you again on my next vlog. Mwah!